nagawa ka na before. Siguro this is their way lang to get to know you, KD, no? Baka you can share your past acting experiences. Ito medyo nasagot na kanina, nag-audition ka ba sa role mo bilang deaf at nag-aral ka ng sign language? So he kind of answered that already. Baka you can share na lang siguro, how was your audition experience? It was good. And maganda rin po Pinagawa sa'yo? opo. Ano yung pinagawa sa'yo during the audition? Madaling sign language lang muna, no? Yung mga tinuro pa lang po sa akin. Okay. Kinabahan ka ba during the audition? Yes po. And what was your reaction nung you got the call that you made you got the job? Like, pumunta po ako sa simbahan and then I said, thank you God for this project. Wow. Okay, so they wanted to know, do you have other acting experiences in the past? Yes. Saan? Kwento mo sa amin. MMK po. Anong episode yan? Sinong mga nakasama mo doon? Si GM De Guzman po. Ana Abad Santos. Okay. And I kind of forgot his name. Okay. Pero MMK, maganda na yung first start, di ba? Drama na kaagad. Acting. Kamusta si KD, Direk Onat, in your scenes here sa The Silent Noise? Kamusta siya mag-pick up ng mga eksena at mga kailangan niyang gawin? Si KD yung pleasant surprise sa amin sa show na to. When we hired him for the part, we knew that the kid has potential. But every time we let him do something, he surpasses our expectations. Sa totoo lang. I've never worked with a kid this sensitive and this receptive to comments and to inputs. So sobra akong happy sa kanya. But of course, he's a kid. So sometimes you have to help him focus. You have to teach him how to be proper sa set. But otherwise, in terms of performance, Nag-deliver. sobra. Sobra pa. Sobra. Tsaka more than what we expect. Tsaka kita mo sa episode 1, di ba? Inisera niya talaga yung sobrang nakakaganon. Yeah. Napag pinapanood namin during the live, syempre I get touched, but when I see it edited already, parang lalo na-transform. So Right. I think the camera's very nice to him because the camera captures all his emotions in the right way, in the most gut-wrenching way possible. Namamagnify Right. yung mga binibigay ng bata pag nasa camera. Nice. Another question from Reggie for Angelica Panganiban. Marami ka na rin nagawang thriller project. Ano pa ang bago at challenge sa The Silent Noise para tanggapin ito at ano ang karakter mo dito? She kind of answered this kanina. Baka you wanna add some more. This is actually it's not a thriller, no? It's more of a mystery. Tama ba ako, Direk? Ano ba genre nito, Tanya? How do you classify the Silent Noise? It's suspense drama. Suspense drama. Have you done something like this before, Angge? Suspense drama? I don't think so. Parang wala akong maalala. Sorry sa nagawa ko kung meron man. Epidural po ito, anesthesia to. Pero it's really a good challenge, no? A welcome challenge for you to do a suspense drama. Oo naman. Sarap din kasi niya talagang paglaruan eh. And siguro yung pagkakaiba niya, it's not like drama-drama lang. Meron ka talagang, kumbaga, medyo binabaliw ka niya mentally di ba? Na parang ano ba talaga nangyayari? Kung kayo nga sa episode 1, yun na yung naramdaman ninyo na parang, anong nangyari? Sino ba talaga ang may kasalanan? Ano nangyari talaga kay Sam, di ba? Kay Teacher Sam. So, also kami, ang sarap ingatan nun. Ang sarap ingatan nung ganong klaseng suspense na kailangan mong laruin, kailangan mong timplahin. Yun. Thanks, Reggie, for your question. Thanks, Angge. And speaking of that, Tanya and Direk Onat, yung nakita ba namin sa episode 1, parang kind of yun na ba yun? Parang may idea na kami di ba? Parang si Sanjo may, affair with Mylene. Or tip of the iceberg pa lang yun? Tip of the iceberg, definitely. Sobrang dami pa. Cartwheel, kada cartwheel. Talaga? Bawat episode. So marami pang kakalkalin si Joem. Kasi siya yung sinusundan namin Parang ganun na lumalabas, Joem. Yung character mo na yung sinusundan namin to unravel the mystery. Yes, para ba namin, tama, cartwheel siya. Yung akala mo yun na, hindi pa pala yun. Tapos yung akala mong na-solve mo yung case, hindi pa pala siya.
yung akala mo, ito, mali pala. Yung, kumbaga, pinapakita, yung sinasabi ni Sanjo na pinipigilan yung papakita pero may ipapakita content. So, pwede nating sabihin kung sobrang confused na si Detective Cortez sa case, even the viewers mararamdaman nila kung paano yung nararamdaman nila ng characters, kung ganong nakakalito yung kaso. Nice. Inspired by true events ba to, Tanya? Meron ka bang napanood na, I don't know, ano si? Ending pala na nag-inip. Oh. Hindi siya... Wag ganon, Sanjo, ah. Ending daw panaginip lang lahat. Wag naman ganon. Tanya. Actually, hindi yung kabuuan. Pero di ba, yung mga bits and pieces, medyo what if ganito, or nabasa mo sa news, di ba, yung mga ganyan. Tapos parang from there, meron ka nalalarong kwento. So, mga ganon. Pero yung general flow ng story, I would say bago. Right. Thank you. Alan Sancon, Alan Murray. Ikaw na yung magtanong ng next. Paabot na lang po yung microphone kay Alan, please. Thank you. Hello po, congratulations everyone. Yung tanong ko kay Angelica sa kay Sanjo, fresh from the success ng MMFF movie nyo, you're working together right now dito sa bagong series ng Prime. How do you, kumbaga, compare yung character nyo dito? Of course, you're still a mom and dad dito, di ba? Pero ano yung challenges encounter aside dun sa sign language na ginagawa ninyo? Parang ang hirap mag-acting ng di ba? Na mailabas yung emotion mo through sign language. Challenges you encounter and comparing your character from the past. Mahirap siya i-compare kasi very different talaga siya. Unang-una, from Unmarry, magkaibigan kami dun sa pelikulang yun eh. We don't share a child sa movie na yun. So, dun pa lang malayong-malayo na. And iba yung tinatakal niya, kahit pa paano may lightness yung movie. With this, straight out drama and suspense lang talaga siya. And what's challenging, of course, is kaming mga actors, somehow umaasa kami sa voice, sa delivery namin, sa mga kung paano namin dinideliver yung mga linya namin. And may impact yung mga yon. So kapag you deliver a certain line, minsan nadadala ka pa dahil dun sa delivery na yon. Or yung co-actor mo nag-deliver ng ganitong linya, and grabe yung impact nun. May iiyak ka, di ba? Or magagalit ka din dahil dun sa sinabi niya yun. But with this, since wala kaming ginagamit na ganun, we use sign language, aasahan mo lang talaga is yung expression ng mata nung anak mo, and yung connection nyo, yung chemistry na meron kayo. So I think yun yung pinaka-challenging lang talaga. Bukod of course, sa kailangan mo i-memorize yung sign language na hindi naman yun yung mga first language namin. Hindi naman kami pinanganak na alam talaga namin yung mga yun. So, challenging siyang aralin, but of course, along the way, nung natututo kami, nakikita mo yung fun part niya, nakikita mo yung inclusivity nung na kaya talaga siya, kaya mo noong una akala mo mahirap, and may mga mararamdaman ka pang parang, nako, ang ang hirap pala ng buhay nila. But no, pag nakita mo yung joy and yung life na meron sila or kung paano nila dalhin yung mga sarili nila, kakaibang experience din na ma-expose sa buhay nila. Thank you. Si Sanjo. Ayun, dagdagan ko na lang. Totoo nga na ibang-iba naman talaga yung mga pinaggalingan namin characters sa Mary. Hindi ito yung continuation na nagkaroon sila ng pamilya. Yun nga, bukod sa mga technicalities, yung emotion and yung chemistry ng pamilya yung inaalagaan ko. Kasi doon naman talaga kakapit kung ano man yung tema kung ano man ang dulo ng story ng itong Silent Noise. Kailangan mag-work yung mga chemistry or connections ng bawat characters, hindi lang ng pamilya namin, ng pamilya ni Tommy, tsaka nila Joem, at ng lahat ng characters. Challenging siya ulit dahil dito hindi bata pa yung totoong yung anak ko, si Sabino. So wala pa rin akong experience na maging magulang ng tatlo.
na mga ganong edad na. So iba rin yung dynamics at hindi rin siya ganun kadali na parang automatic alam mo na yung emosyon kasi na-experience ko na. Kasi yung pagpuprotect ko dito sa tatlong to, hindi pa naman yun yung sitwasyon ko kay Sabino. Di ba? Si Sabino, poprotektahan ko lang sa mga lamesa, sagdan, mga ganun pa lang sila. Sa mga totoong buhay lang nila. Sa lamok. So, yun yung masarap. Yun yung masarap na journey nung paggawa nitong Silent Noise. Dahil hanggang saan ba ang pwedeng gawin ng isang tao para, di ba, para hindi mawala yung pamilya niya sa iyo kahit na alam mong nagbabawi ka o sa past mo may nagawa kang kasalanan. Thank you, C. Yung second question ko for Mutia and for si Jen. You started your career as a child wonder tulad ni Eli, ni KD. Kayo, nakikita niyo ba yung sarili niyo sa mga child actor na mga nakakasalamuhan ninyo? And what are the challenges you encounter during the time na lumalaki kayo? Siyempre walang project kasi bata kayo nagsimula tapos teens na, di ba? Parang dumating ba sa point na kala nyo yun na yung end ng career nyo kasi hindi na kayo child star? Grabe naman yung end of career. Tinapos mo na agad-agad. Hindi, parang natakot lang, di ba? Nabakante lang naman, parang ganyan. So it's a two-part question. Let's go to the first one. Ano yung